Biglang nagkagulo sa isang bodega sa Marunda, Silising, North Jakarta, nang amoy-amuyin ng isang residente ang isang kakaibang matapang na amoy. Nagmumula ang masangsang na amoy sa isang malaking gusaling pininturahan ng puti na matagal nang inabandona at walang nakatira. Sa simula, inakala ng mga residente na ang amoy ay nagmumula sa bunto ng basura o nabubulok na bangkay ng hayop sa paligid. Ngunit nang suriin ng mas malalim, unti-unting lumitaw ang nakakagulat na katotohanan. Agad na nakipag-ugnayan ang mga security guard ng kompleks na nakatanggap ng ulat mula sa mga residente sa kapulisan ng Metro Manila. Sa maikling panahon, dumating sa lugar ang isang pinagsamang pangkat mula sa pambansang pulisya at kagawaran ng kalusugan ng North Jakarta. Pagkabukas ng malaking pintuan ng bodega, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanila, dose-dose ng itim na body bags ang nakasalansan ng maayos sa malamig na sahig na semento. Naglalabas na ng masangsang na amoy ang ilan sa mga bag na bumubutas sa ilong. Agad na nagsagawa ng masusing pagsisiyasat ang mga opisyal sa lahat ng silid. Mula sa paunang bilang, hindi bababa sa 35 body bags ang natagpuan sa pangunahing silid. Habang ang ilan pa ay nakaimbak sa cold storage sa likod. Ang bawat bag ay may label na numero at petsa, ngunit wala pang malinaw na pagkakakilanlan ang biktima. Sa kanyang pahayag sa media, sinabi ni Police Senior Superintendent Ramil Castro, Chief ng Public Relations Division ng Metro Manila Police, na ipinadala ang forensic team upang matiyak ang laman ng bawat bag. Idiniin niya na patuloy pa rin ang investigasyon at hindi pa makapagbigay ng konklusyon ang pulisya tungkol sa sanhi o pinagmulan ng mga natuklasan. Samantala, nababalot ng pangamba ang mga residente. Pinili ng ilan na isara ang kanilang mga pintuan at hindi lumabas. Habang ang iba ay nagtitipon sa bakod ng bodega, sinisikap malaman kung ano talaga ang nangyari. Ganap na sinarado ng mga otoridad ang akses sa lugar upang mapanatili ang kaayusan. Ngunit patuloy ang tensyon hanggang sa magsimulang dumilim. Hanggang sa panahong iyon, wala pang opisyal na pahayag tungkol sa kung sino ang may-ari ng gusali o kung saan nagmula ang mga body bags. Nang gabing iyon, ang karaniwang tahimik na lugar ng bodega ay naging lautan ng tao. Kumikislap ang mga ilaw ng pulisya. Isang dilaw na tape ang nakapalibot sa pininturahang puting gusali. At naririnig ang bulong-bulungan ng mga residente sa bawat sulok ng kalye. Sa likod ng bakal na bakod, nakikita ang mga pulis na nakasuot ng kumpletong uniforme na mahigpit na nagbabantay. Tila mayroong mas malaking bagay kaysa sa simpleng pagtuklas ng mga body bags. Ang forensic team na dumating mula pa noong hapon ay hindi pa umaalis sa lugar. Isa-isang inilalabas ang mga body bags at inilalagay sa mga sasakyan ng punerarya. Ilang opisyal ang nakasuot ng kumpletong personal protective equipment. Mabilis ngunit maingat ang kanilang mga galaw. Ang matapang na amoy ng nabubulok ay nagpilit sa maraming tao sa paligid ng lugar na takpan ang kanilang ilong ng tela o dobleng maskara. Ang ilan ay umatras pa nga ng ilang metro dahil hindi na nila kayang tiisin ang amoy. Sa gitna ng kumpulan ng mga residente, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Mang Ruben ang umamin na siya ang unang nakakaamoy ng kakaibang amoy na yon. Nagtatrabaho siya bilang isang parking attendant malapit sa lugar ng bodega. Ayon sa kanyang pahayag, sa loob ng ilang araw, bahagya na niyang naamoy ang amoy na yon. Ngunit ngayon lang ito naging napakabaho na bumubutas sa ulo. Ikinuwento niya na kinagabihan, nakakita siya ng isang puting delivery truck na huminto sa harap ng bodega. Walang nakitang kahina-hinalang aktibidad maliban sa dalawang lalaki na nakasuot ng makapal na jacket na mabilis na pumasok at lumabas. Ang patotoo ni Mang Ruben ay naging panimulang punto para sa pangkat ng investigasyon upang palawakin ang pagsisiyasat. Agad na sinuri ng pulisya ang mga CCTV footage mula sa security post sa pasukan ng Maraman warehouse area na nakuha. Nakita ang isang malaking sasakyan na pumasok bandang 2 oras ng madaling araw. Hindi nakarehistro ang truck sa opisyal na datos ng pagpapadala ng lugar. Samantala, lalong naging seryoso ang sitwasyon sa police outpost sa Silinsing. Ilang matataas na opisyal mula sa Metro Manila Police ang dumating mismo upang subaybayan ang pag-unlad ng investigasyon. Nagsagawa sila ng saradong pulong kasama ang forensic team at mga opisyal ng Health Department ng North Jakarta. Nakakalat ang ilang dokumento at larawan mula sa loob ng bodega sa mesa mula sa ekspresyon ng mukha ng mga opisyal. Malinaw na mayroong isang bagay na kakaiba sa kasong ito. Bandang 11 oras ng gabi, nagsimulang lumitaw ang isang mahalagang impormasyon.
Bagaman hindi pa opisyal na inaanunsyo. Isang internal na source ng pulisya ang nagsabi na hindi lahat ng bag ay naglalaman ng labi ng tao. Ang ilan ay naglalaman lamang ng ginamit na protective clothing at medical equipment. Ngunit, ang ilan pang bag ay naglalaman talaga ng mga labi ng tao na nasa malubhang kalagayan ng pagkabulo. Hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Ngunit sa parehong oras, ilang residente ang nagsabi na nawawalan sila ng miyembro ng pamilya sa nakalipas na 2 linggo. Bagaman wala pang direktang ebidensya ng koneksyon. Ang patotoo na iyon ay nagpaalab sa sitwasyon sa lugar. Bumuhos ang iyak at sigaw sa gitna ng mga tao nang ilabas ang isa sa mga body bags mula sa bodega. Sinubukan ng ilang tao na pumasok sa barikada upang kumpirmahin kung miyembro ba nila ng pamilya ang biktima. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang misteryosong figura, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na jacket na nakatayo sa ilalim ng anino ng puno. Walang nakakakilala sa kanya. Sa sandaling napansin siya ng mga otoridad, agad na naglaho ang lalaki sa dilim ng gabi. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng malaking katanungan sa gitna ng investigasyon na wala pang nakikitang liwanag. Samantala, sa loob ng bodega, nakakita ang forensic team ng isang maliit na silid na nakatago sa likod ng isang huwad na pader. Mahigpit na nakasara ang silid na iyon at naglalabas ng mas matapang na amoy kaysa sa pangunahing silid. Hindi agad binuksan ang pintuan, kundi sinara muna pansamantala habang naghihintay ng espesyal na kagamitan upang ligtas itong buksan. Lumaki ang tensyon, nakatuon ang lahat ng mata sa maliit na silid na iyon. Mahigpit na ipinagbantay ng mga otoridad, dinagdagan ang mga tauhan, at nililinis ang lugar sa paligid ng bodega. Pinuwersa ang mga residente na lumayo pa. Habang isa-isang dumarating ang karagdagang forensic vehicle. Hanggang madaling araw, patuloy ang masusing investigasyon ng walang opisyal na pahayag mula sa mga otoridad. Ngunit, mula sa mga tensyonadong mukha ng mga opisyal, malinaw na mayroong mas nakakatakot kaysa sa simpleng bunton ng mga body bags. Bandang 2 oras ng madaling araw, nakahanap ang pangkat ng seguridad ng bakas ng mabigat na gulong sa likod ng lumang bodega sa Marunda, Silinsing, North Jakarta. Malinaw na nakikita ang mga bakas ng gulong sa basang lupa at patungo sa isang maliit na kalsada na bumubuka sa bypass lane ng Pier 1. Mula sa pattern ng mga bakas, hinala ng pangkat na ang parehong malaking truck na nai-record ng CC kagabi ay ilang beses nang dumaan sa rutang iyon. Agad na nagpadala ang pulisya ng mga patrol unit upang suyurin ang rutang iyon. Umaasa na matagpuan ang misteryosong truck na susi sa investigasyon. Sa kabilang banda, lalong naging nakakatakot ang kapaligiran sa paligid ng bodega nang dumating ang isang babaeng residente na nagmamadali habang may dalang larawan ng kanyang nawawalang miyembro ng pamilya. Iyak siya ng iyak, nagmamakaawa sa mga opisyal na pahintulutan siyang makita ang laman ng mga body bags. Umalinggaw ang kanyang mga iyak na nagdulot ng labis na takot at kalungkutan sa maraming naghihintay na residente. Sa huli, dinala ng mga otoridad ang babae sa identification post para sa formal na pagsusuri. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang nakakagulat na balita ang dumating mula sa isa sa mga field officer. Ang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na jacket na dating nakita na nagbabantay mula sa malayo ay muling nai-record ng CC's camera sa likod ng bodega. Ilang minuto bago binuksan ang nakatagong silid. Sa footage, nakikita ang lalaki na nakatayo sa isang madilim na lugar, nagmamasid sa aktibidad ng mga opisyal bago naglaho sa mga siksik na halaman sa likod ng lugar ng bodega. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang kanyang pagkakakilanlan. Lumawak ang investigasyon. Itinakda ng Metro Manila Police ang isang mas malawak na perimetro ng seguridad. Nagdagdag ng mga tauhan sa field at nakipag-ugnayan sa Central Investigation Team. Alam ng lahat ng nasa lugar na hindi lamang simpleng kaso ang kinakaharap nila, kundi isang mas madilim at seryosong bagay. Naging mas mabigat ang hangin sa gabi. Ang bawat hakbang ng mga otoridad ay tila nagpapahiwatig ng papalapit na malaking lihim na matagal nang nakabaon sa likod ng puting pader ng bodega. Pagsapit ng umaga, bumaba ang manipis na hamog mula sa kalangitan ng North Jakarta, na nagdagdag sa malamig na pakiramdam. Mas malawak ang yellow tape ng pulisya kaysa noong nakaraang gabi, na pilit na pinapalayo ang mga residente mula sa lugar. Dose-dose ng armadong pulis ang nagbabantay sa bawat estratehikong sulok. Samantala, nakaparada pa rin ng mahigpit ang mga tactical vehicle at forensic car na nakapalibot sa gusali na ngayon ang sentro ng atensyon ng bansa.
Sa loob ng bodega, patuloy ang investigasyon mula pa noong madaling araw. Isa-isang iniaangat ang mga bangkay mula sa nakatabong silid, inilalagay sa bagong body bag, at pagkatapos ay inililipat sa Rizal Medical Center para sa karagdagang proseso ng pagkakakilanlan. Tahimik na nagtatrabaho ang fingerprint at forensic team. Tanging tunog lamang ng plastik na nagkakaskas at gulong ng trolley na humihiyaw sa malamig na sahig na semento ang naririnig. Sa mesa ng pangunahing posisyon, nakalatag ang isang malaking mapa na nagpapakita ng mga ruta ng pamamahagi ng mga kalakal sa lugar ng bodega at ang ruta patungo sa Port of Manila. Ang ilang mga punto ay may pulang bilog na nagmamarka ng mga lokasyon na pinaghihinalaang mga ruta ng misteryosong truck. Ilang senior investigator mula sa Metro Manila Police at Camp Crame ang nakatayo sa paligid ng mapa na may tensyonadong mukha, tahimik ngunit masinsinang nag-uusap. Walang isa man ang nagpakita ng kalmado na ekspresyon. Bandang 6 oras ng umaga, may nakitang kahina-hinala ang isa sa mga patrol team na nagmamaneho sa bypass. Isang puting delivery truck na may mga katangian na kapareho ng nai-record ng CCA ang natagpuan na nakaparada sa isang bakanting lot malapit sa container wharf, malayo sa mga tirahan. Ang truck ay sarado ng mahigpit at tila walang nakatira. Gayunpaman, ang parehong masangsang na amoy tulad ng sa bodega ay lumabas mula sa siwang ng pinto nito. Agad na ipinadala ang ulat sa command post ilang sandali pagkatapos, ipinadala ang mga tactical at forensic team sa lugar. Ang daan patungo sa pantalan ay makitid, tahimik, at tanging ilaw lamang ng sasakyan ang nagbibigay liwanag. Nang matagumpay na mabuksan ang likod ng pinto ng truck, malakas na sumalakay ang masangsang na amoy. Sa loob nito, natagpuan ang 6 na itim na bag. 2 sa mga ito ang butas at naglalabas ng madilim na likido. Sa harap ng kabin, natagpuan ng mga opisyal ang latex gloves, medical masks, at isang identification card sa pangalan ng isang tao na hindi pa napatunayan. Agad na pinabilis ng pagtuklas na ito ang direksyon ng investigasyon. Nagsimulang maghinala ang pulisya na mayroong isang malaking network na gumagamit ng Marunda Warehouse bilang isang transit point para sa mga iligal na aktibidad. Nagsimulang isaalang-alang ang mga hinala ng black market o malakihang medikal na krimen. Agad na ipinadala ang intelligence team upang hanapin ang may-ari ng sasakyan pati na rin ang pinagmulan ng mga kalakal na pumapasok sa Maynila. Samantala, sa identification post, ang kapaligiran ng emosyon na may halong takot ay hindi nawala. Ilang pamilya mula sa Quezon City, Caloocan, hanggang sa Pasig ang dumating na may dalang mga larawan ng kanilang nawawalang mga mahal sa buhay. Bawat proseso ng pagkakakilanlan ay sinasabayan ng iyak. Nagsimulang tumanggap ng masamang balita ang ilang pamilya matapos na matagumpay na makilala ang mga bangkay sa pamamagitan ng mga birthmark o peklat. Ngunit marami pa rin ang naghihintay sa isang nakakasakit na kawalan ng katiyakan. Sa emergency forensic room, si Ia Elena Martinez at ang kanyang pangkat ay walang tigil na nagtatrabaho. Mula sa paunang pagsusuri, karamihan sa mga biktima ay hindi namatay dahil sa sakit, kundi dahil sa pisikal na karahasan. Ang mga sugat sa pulso at mga bakas ng pagtatali sa katawan ng biktima ay nagpapakita na sila ay kinulong bago sila nawalan ng buhay. Bandang 9 oras ng umaga, lumitaw ang isang mahalagang pagtuklas. Natagpuan ng identification team ang isang selyo ng bodega sa ilang body bags na kapareho ng logo ng Nusantara Lintas Expedici. Isang kumpanya ng logistic na hindi na aktibo sa loob ng 5 taon. Ang kumpanya ay dating nagpapatakbo sa industrial area ng Quezon City, ngunit bigla itong nabangkarot ng walang bakas at nawala ang lahat ng administrative records nito mula sa mga archive ng lungsod. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng mas malalim na investigasyon. Naghinala ang pulisya na ang bodega sa Marunda ay bahagi talaga ng isang lumang operasyon na sinadyang itago. Inakala ng ilang senior investigator na ang pattern ng kasong ito ay kahawig ng isang organisadong kriminal na network, hindi lamang individual na pagkilos. Sa gitna ng abala, muling naging usap-usapan sa command post ang misteryosong lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Nakahanap ang mga security guard ng bagong bakas ng paa malapit sa likod na bakod ng bodega, isang sariwang bakas na tumugma sa oras ng paglitaw ng lalaki sa CCA footage. Naniniwala ang pulisya na lubos niyang kilala ang istruktura ng gusali. Posibleng nasangkot pa nga siya sa mga aktibidad sa loob nito. Nagsimula ang malawakang paghahanap sa kahabaan ng Sunog Creek, mga bakanting lugar sa paligid ng pantalan, hanggang sa mga makikitid na eskinita na bihirang daanan ng mga residente.
Pagsapit ng tanghali, lalong uminit ang hangin sa Maynila. Ngunit ang pawis ng mga opisyal ay nahaluan ng tensyon na hindi pa rin humuhupa. Pinalawak ng investigasyon team ang lugar ng paghahanap hanggang sa radius na 5 kilometro mula sa pangunahing lokasyon. Umalinggaw ang matigas na utos sa gitna ng mabibigat na hakbang ng mga bota ng pulis. Mabilis na kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa pagtuklas ng 12 ng body bags. Nakapila ang mga sasakyan ng istasyon ng telebisyon sa gilid ng kalsada. Nakatayo ang mga reporter sa ilalim ng init ng araw, nagpapaligsahan upang maiere ang bawat pag-unlad. Ngunit mahigpit pa ring isinara ng Metro Manila Police ang pinakasensitibong resulta ng investigasyon. Pagsapit ng hapon, isang mas nakakatakot na bagong impormasyon ang lumitaw mula sa forensic test. Tinatayang namatay ang ilang biktima sa iba't ibang panahon. Mayroong higit sa 1 buwan at mayroon ding ilang araw pa lamang. Ang katotohanan ito ay nagpapatunay na ang mga aktibidad sa loob ng bodega ay hindi isang panandaliang pangyayari, kundi matagal nang nagaganap at lubhang planado. Sa maliit na silid pulungan ng pangunahing post, isang senior officer ang nagsalita nang may mabigat na tono sa pangkat ng investigasyon. Ito ay hindi aksidente. Ang bodega na ito ay aktibo na ng mas matagal kaysa sa inaakala natin. Walang sumagot. Lahat ng mata ay nakatuon sa mapa ng ruta ng logistik na ngayon ay puno ng pulang marka. Ang katahimikan ay naging malamig, tila mayroong isang madilim na bagay na naghihintay na matuklasan sa likod ng lahat ng mga natuklasan. Tila sinubukan ng mga biktima na lumaban bago sila tuluyang nawalan ng lakas. Karamihan sa mga biktima ay nasa hustong gulang na kalalakihan. Ngunit mayroon ding mga babae at 2 bangkay ng mga menor de edad na hindi pa natutukoy. Sa labas ng bodega, lalong naging mahirap kontrolin ang sitwasyon ng komunidad. Malawakang kumalat ang balita ng pagtuklas ng mga bangkay sa pamamagitan ng social media. Daan-daang residente ang dumating mula sa iba't ibang lugar. Ang ilan ay dumating pa nga upang makita lamang ang lokasyon. Naglagay ang mga otoridad ng dobleng barikada at ipinagbawal ang sinuman na lumapit maliban sa opisyal na pangkat. Narinig ang mga sigaw at pagtulak mula sa hanay ng mga tao. Samantala, sinubukan ng ilang reporter ng telebisyon na makapasok sa kumpulan upang makakuha ng eksklusibong larawan. Pagsapit ng 5 oras ng hapon, biglang uminit ang sitwasyon nang mag-ulat ang isa sa mga search team ng bagong pagtuklas, mga 2 kilometro mula sa bodega, malapit sa daluyan ng Sunog Creek na puno ng ligaw na halaman. Nakahanap ang mga aso nang naghahanap ng isang sira-sirang kubo na sa labas ay mukhang ordinaryo. Ngunit nang sirain ang kahoy na pintuan nito, muling naramdaman ang isang napakakatangian na masangsang na amoy. Sa loob ng kubo, nakahanap ang pangkat ng 4 na malalaking jerrycan na naglalaman ng kemikal na likido ng walang label, isang roll ng pulang plastik na lubid, kapareho ng ginamit upang itali ang mga kamay ng mga biktima, at ilang damit na proteksyon na may bahid ng madilim na kayumanggi. Sa sahig, nakita ang mga bakas ng tuyong dugo na bumubuo ng isang mahabang pattern ng pagkaladkad patungo sa likod. Dinala ng bakas na iyon ang mga opisyal sa isang butas sa lupa na may lapad na 1 metro. Nang sinindihan ng flashlight, nakita ang isang bagay na kahawig ng mga labi ng buto ng tao na may halong basang lupa. Agad na ipinatawag ng forensic team ang isang espesyal na evacuation unit. Agad na sinarado at mahigpit na binantayan ang lugar. Ang pagtuklas ng kubo ay nagbigay ng bagong direksyon sa investigasyon. Malakas ang hinala na hindi lamang ang bodega ang nag-iisang lugar kung saan naganap ang mga krimen. Malamang na mayroong ilang iba pang nakatagong lugar sa paligid ng Marilinsing. Pinalawak ng mga otoridad ang lugar ng paghahanap hanggang sa radius na 10 kilometro at iminapa ang posibleng mga ruta ng pagtakas ng misteryosong lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Sa kabilang banda, lalong naging nakakalungkot ang sitwasyon sa identification post. Mas madalas na naririnig ang pag-iyak at sigaw ng mga pamilya ng biktima. Bawat bangkay na matagumpay na nakilala ay nagdulot ng matinding kalungkutan. Masigasig na sinubukan ng mga opisyal ng pulisya na aliwin ang mga pamilya. Ngunit ang balitang kanilang ibinigay ay labis na mabigat para sa sinuman. Kailangang maghintay ang ilang pamilya para sa resulta ng DNA upang matiyak kung ang bangkay ay talagang miyembro ng kanilang pamilya. Pagsapit ng gabi, naglagay ng mga searchlight sa paligid ng bodega na nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa gusaling pininturahan ng puti. Ang command post ngayon ay nagpapatakbo ng 2 layer,
Ang unang pangkat ay nakatuon sa forensic at pagkakakilanlan ng biktima, habang ang pangalawang pangkat ay gumagalaw upang tugisin ang network ng mga salarin. Nagsimulang hanapin ng intelligence unit ang mga financial trail ng misteryosong Nusantara Lintas Expedici. Mula sa lumang records, ang kumpanya ay dating nakatanggap ng malaking daloy ng pondo mula sa mga foreign account, ngunit hindi kailanman nag-ulat ng anumang aktibidad. Sa gitna ng lahat ng ito, muling ikinagulat ng command post ang balita mula sa field unit. Isang patrol officer ang umamin na nakita niya ang parehong matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na jacket na mabilis na dumaan sa isang maliit na daan patungo sa isang bakanteng lot, hindi kalayuan sa lokasyon ng kubo. Nakita ang lalaki na may dalang isang bagay sa kanyang likod, tulad ng isang malaking bag, at pagkatapos ay nawala sa madilim na ruta patungo sa lumang sementeryo sa Rorotan. Agad na ipinadala ng pulisya ang mga espesyal na puwersa na may mga aso nang naghahanap at thermal drone. Tahimik ang paghahanap dahil hinala nila na ang lalaki ay hindi lamang isang saksi, kundi bahagi ng core network sa likod ng trahedyang ito. Mahinang umihip ang hangin sa gabi, dala ang amoy ng basa at basang lupa. Sumasapaw ang mga ilaw ng patrol vehicle sa bawat piraso ng lupa. Walang tunog ng ibon, walang tunog ng kuliglig, tanging mabigat na katahimikan ang nakabitin. Tila nagtatago ang lupa sa lugar na iyon ng isang madilim na lihim na matagal nang nakabaon. Ilang senior investigator ang nagtinginan ng walang salita. Naintindihan nila na ang pangangaso ngayong gabi ay maaaring magbukas ng pinto sa tunay na misteryo ng bodega ng kamatayan o maghatid sa kanila sa isang bagay na mas madilim kaysa sa anino. Buong gabi na ang pagdating ng dilim na bumabalot sa lugar ng bodega ng marut na may manipis na hamog na lalong kumakapal. Ang hangin ay mamasa-masa at mabigat, tila pinipindot ang dibdib ng sinuman doon. Tumagos ang mga ilaw ng pulisya sa dilim mula sa iba't ibang direksyon, lumilikha ng mahahabang anino na dahan-dahang gumagalaw sa bawat pag-ihip ng hangin. Naririnig ang tunog ng komunikasyon sa radyo, halos bawat minuto, nag-uulat ng mga paggalaw ng pangkat ng paghahanap at ang pinakabagong mga resulta ng investigasyon. Sa pangunahing posisyon, mas tahimik ang kapaligiran kaysa dati. Lahat ng miyembro ng pangkat ng investigasyon ay nagtatrabaho ng tahimik. Paminsan-minsan lamang naririnig ang tunog ng panulat na lumilikha ng marka sa reporting board o ang tunog ng paglilipat ng mga dokumento ng mabilis. Kahit maliwanag ang silid, nanatili itong malungkot. Nagsisimula nang makita ang pagod sa mukha ng mga opisyal. Ngunit ang tensyon sa field ay hindi nagbibigay ng puwang para huminto. Bandang 9 oras ng gabi, nag-ulat ang espesyal na tracking team na ipinadala patungo sa lumang sementeryo ng unang pagtuklas sa gitna ng malalaking puno. Nakahanap sila ng ilang sariwang bakas ng paa sa basang lupa. Tumugma ang mga bakas na ito sa pattern ng sapatos ng misteryosong lalaki na nai-record ng CCA sa likod ng bodega. Mas malalim pa, nakahanap sila ng isang punit na itim na tela na may tuyong mansa ng madilim na likido sa dulo nito. Tahimik ang sementeryo, tanging ilaw lamang ng portable searchlight ng pangkat ng paghahanap ang nagbibigay liwanag. Umihip ang hangin sa gabi, nagpapagalaw ng mga tuyong dahon, na lumilikha ng mahabang kaluskos na lalong nagpatindi sa tensyon. Bawat hakbang ng mga opisyal ay sinasabayan ng tunog ng basang putik. Walang ibang tunog ng tao sa paligid doon. Ngunit malakas ang pakiramdam na tila may nagmamasid. Ang tracking team ay bumuo ng semicircular formation, sinisiyasat ang bawat libingan isa-isa. Patuloy na ibinaba ng mga aso nang naghahanap ang kanilang nguso sa lupa, sinusundan ang parehong amoy tulad ng sa bodega at sira-sirang kubo. Habang papalapit sila, ang dating bahagya lamang na masangsang na amoy ay lalong naging matapang at bumubutas sa ilong. Sa kanang bahagi ng sementeryo, malapit sa isang lumang nisan na halos bumagsak na, biglang huminto ang mga aso nang naghahanap at umalulong ng malakas. Ang lupa sa ilalim nito ay tila mas malambot kaysa sa paligid. Nang sindihan ng mas malapit, nakita na ang lupa ay bagong hukay at pagkatapos ay tinabunan muli. Agad na ipinatawag ang forensic team sa lugar. Dahan-dahang ginawa ang paghuhukay gamit ang manual na kagamitan. Pagkatapos ng mga 20 minuto, may nahawakan ng isa sa mga opisyal na isang matigas na bagay. Isang mas matapang na masangsang na amoy ang agad na sumingaw, na nagpilit sa ilang miyembro ng pangkat na magsuot ng dobleng maskara. Mula sa mababaw na hukay, nakita ang mga itim na bag na katulad ng natagpuan sa bodega. Nang dahan-dahang buksan, ikinagulat ng ilang opisyal ang laman nito. Ang bangkay sa loob ay nasa napakasamang kalagayan.
Ngunit nakikita pa rin ang pulang lubid na nakatali sa likod ng kanyang mga kamay. Hindi lang isa. 3 body bags ang natagpuan sa hukay na nakasalansan na parang walang halagang bagay. Sa loob ng isa sa mga bag, nakakita ang mga opisyal ng isang maliit na bagay, isang metal na kwintas na may bahagyang nakaukit na inisyal. Agad na inilagay ang bagay na yon sa bag ng ebidensya dahil may potensyal itong maging mahalagang pahiwatig para sa pagkakakilanlan. Samantala, sa pangunahing command post, agad na binago ng balita ng pagtuklas na ito ang direksyon ng investigasyon. Lahat ng ebidensya ay nagsimulang tumutukoy sa isang konklusyon. Ang network na ito ay hindi lamang nagtatago ng mga bangkay sa bodega, kundi itinapon din ang ilang biktima sa liblib na lugar. Malamang na ang lumang sementeryo ng Rorotan ay isa lamang sa maraming iba pang lokasyon. Muling binuo ng intelligence team ang mapa ng pagkalat, pinagsama ito sa kahina-hinalang records ng Nusantara Lintas Expedition. Mula sa datos, naimapa ang pattern ng pagpapadala sa gabi patungo sa 3 pangunahing lugar, Quezon City, Caloocan, at Pasig, gamit ang katulad na delivery truck na nagpapalit ng plate number bawat ilang linggo. Ang pattern na ito ay nagpapahiwatig ng maingat na pagpaplano at pangmatagalang operasyon. Sa labas ng command post, lalong naging mahirap kontrolin ang sitwasyon. Daan-daang residente at mamamahayag ang patuloy na dumarating. Ang mga sigaw at pagtulak ay lalong naging malakas, na nagpilit sa mga otoridad na magdagdag ng barikada at magpadala ng riot control squad upang bantayan ang perimeter. Nang gabing iyon, muling narinig ang tunog ng helicopter mula sa malayo. Ang ilaw nito ay naghahanap sa sementeryo at bodega mula sa ere. Bandang 11 oras ng gabi, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Isa sa mga patrol team na nagbabantay sa likod ng bodega ang nagulat ng isang mabilis na pagkidlat ng ilaw ng flashlight patungo sa mga halaman. Nang lapitan, narinig ang tunog ng nagmamadaling yapak. Agad na hinabol ng pangkat ang daanan, nililiwanagan ito ng flashlight at searchlight. Mula sa malayo, mabilis na nakita ang figura ng matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na jacket, lumingon, at pagkatapos ay naglaho sa likod ng madilim na mga puno. Nagpatuloy ang paghabol sa nakakatakot na katahimikan. Ang putik na lupa ay nagpapabigat at nagpapadulas sa mga hakbang ng mga opisyal. Narinig ang tunog ng mga nababasag na sanga mula sa iba't ibang direksyon na nagpapahirap sa pagtantya ng direksyon ng takbo ng lalaki. Ipinadala ang thermal drone mula sa ere at nakita ang isang mainit na punto na pinaghihinala ang katawan ng tao na mabilis na gumagalaw patungo sa daluyan ng Sunog Creek sa likod ng sementeryo. Lubos na kilala ng lalaki ang lupain, mabilis siyang dumaan sa makitid na daanan na halos hindi nakikita sa dilim. Ngunit hindi nagtagal, nag-iwan siya ng isang mahalagang bakas malapit sa isang malaking balit tree, isang malaking itim na bag na itinapon niya habang hinahabol. Agad na nakuha ang bag na yon. Nang buksan sa command post, nagulat ang lahat. Sa loob nito ay may ilang lumang photocopied documents, isang mapa ng ruta ng pamamahagi, at isang maliit na silver flash drive. Sa mapa, ang bodega kung saan natagpuan ang 12 ng body bags ay hindi lamang ang minarkahan. May pulang marka sa 4 pang lokasyon na nakakalat sa 3 magkakaibang lungsod. Ang pagtuklas na ito ay nagpataas ng investigasyon sa pambansang antas. Ang pambansang pulisya, espesyal na investigasyon team, at intelligence agency ay ganap na kasangkot. Ang operasyon ng paghahanap at pagbuwag sa network na ito ay pinalawak din ng gabing iyon. 4 na espesyal na team ang binuo at agad na ipinadala sa bawat pulang punto na nakalagay sa mapa. Sa pangunahing command post, tinitigan ng isang senior officer ang mapa na may matigas na panga. Naintindihan niya na ang mapa ay hindi lamang isang pahiwatig, kundi patunay na ang trahedya sa bodega ng Marunda, Silinsing ay simula lamang ng isang mas malaking bagay. Isang bagay na malamang na tumatakbo ng maraming taon nang hindi nahuhuli. Mas lumamig ang hangin sa gabi, lalong kumapal ang hamog sa labas. Tila bumabalot sa lahat ng madilim na lihim na malapit ng lumabas isa-isa. Ang pangangaso sa misteryosong lalaki na nakasuot ng itim na jacket at ang network sa likod nito ay ngayon ang pangunahing prioridad. Tila bumagal ang oras, ngunit alam ng lahat sa command post na ang bawat segundo ngayong gabi ay napakahalaga. Habang papalalim ang gabi, lalong naging nakakatakot ang kapaligiran sa paligid ng bodega. Ang bakod na nakapalibot sa lugar ay puno ng mga residente na nanatili, nababalot ng walang katapusang pag-usyoso.
Sumisikat ang mga ilaw ng pulisya sa lumang gusali, nagbibigay ng mahabang anino sa tahimik na mga kalsada. Ilang opisyal ang naglalakad-lakad na may tensyonadong mukha, tila mayroong mas malaking bagay kaysa sa simpleng pagtuklas ng mga body bags. Sinimulan ng forensic team ang pagbubukas ng ilang bag sa isang hiwalay na silid, malayo sa kumpulan ng mga residente. Ginawa ang lahat ng pamamaraan ng may mahigpit na seguridad. Sa unang bag, nakakita ang mga opisyal ng isang bagay na agad na nagpatahimik sa silid, hindi isang buong bangkay, kundi mga bahagi ng katawan na na-preserve gamit ang mga kemikal. Pinuno ng matapang na amoy na may halong formalin ang hangin, na nagpilit sa ilang opisyal na takpan ang kanilang ilong ng dobleng maskara. Binuksan ang sumunod na bag at ang resulta ay hindi rin nakakagulat. Ang laman nito ay isang kumpletong bangkay. Ngunit ang katawan ay matigas at namanhid, tila na frozen ng matagal. Hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Ngunit sa pulso ay nakakabit pa rin ang identification bracelet ng ospital na may malabong sulat. Maingat na itinala ng mga opisyal ang bawat detalye, kabilang ang numero ng label sa bag at ang numero sa bracelet. Sa labas ng silid, nagsagawa ang hepe ng North Jakarta Police ng emergency meeting kasama ang ilang lokal na opisyal at medical team. Isinara ang pulong. Ngunit kumalat ang bulungan tungkol sa matibay na hinala na koneksyon ng bodega na ito sa isang illegal na network ng pagtatago ng bangkay sa mga mamamahayag. Sinabi ng ilang internal source na ang bodega ay posibleng nagpapatakbo ng matagal, marahil ng maraming taon, nang hindi natutuklasan ng mga residente o otoridad. Lumala ang takot ng matagpuan ng team ang isang activity logboard sa likod na silid. Ang mga petsa ng pagpapadala at pagtanggap ng mga bag ay nakasulat ng maayos sa maliliit na titik, tulad ng isang talaan ng inventaryo. Ang pinakaunang petsa ay halos 3 taon na ang nakakaraan, habang ang huling talaan ay ginawa lamang 2 linggo bago ang pagtuklas na ito. Ang lahat ng entries ay nakasulat sa itim na panulat ng walang lagda o pagkakakilanlan ng nagsulat. Isang matandang residente na nagngangalang Mang Tony ang umamin na matagal na siyang may nararamdamang kakaiba. Madalas siyang nakakarinig ng tunog ng malalaking makina na umandar sa gitna ng gabi mula sa loob ng bodega, ngunit hindi niya kailanman nalaman kung ano talaga ang aktibidad. Noon, akala ko'y bodega lang ng yelo o imbakan ng isda, pero minsan ang amoy ay nagpapahirap sa akin matulog, sabi niya na may nanginginig na boses. Agad na itinala ng mga otoridad ang kanyang patotoo bilang isa sa mga sumusuportang ebidensya sa investigasyon. Hindi nagtagal, nakakita ang mga opisyal ng isang nakatagong silid sa ilalim ng bodega, sa likod ng tambak ng luma na kahoy na paleta. Matapos suriin, ang silid ay isang uri ng napakalamig na imbakan. Ang temperatura sa loob ay umabot sa 8 degrees Celsius. Nilagyan ito ng malaking refrigerator at ilang bakal na rack na may kalawang. Sa mga rack na ito ay may karagdagang itim na bag na hindi pa nabibilang. Agad na inutusan ang lahat ng opisyal sa lugar na higpitan ang seguridad. Nagdagdag ng forensic vehicle at pinalawak ang yellow tape ng pulisya upang isara ang access sa radius na 100 metro. Nagsimulang lumabas ang live broadcast ng iba't ibang media na ginagawang pambansang issue ang pangyayaring ito. Sa gitna ng takot, isang batang opisyal ang nag-ulat sa kanyang commander. Nakakita siya ng isang dokumento sa administrative table sa loob ng silid. Ang dokumentong iyon ay naglalaman ng listahan ng mga pangalan, petsa, at address ng mga ospital at nursing home. Dose-dosenang pagkakakilanlan ang nakalista, ang ilan ay may pulang "ia" sa tabi nila. Naging tahimik ang silid. Nang buksan ang dokumento, naintindihan ng lahat na hindi lamang ito isang ordinaryong pagtuklas ng mga body bags. Mayroong isang nakatagong network na nagtatrabaho ng maayos sa likod ng lahat, at unti-unting lumalabas ang mga bakas nito. Ngunit naintindihan din nila na habang mas malalim ang kanilang paghuhukay, mas maraming misteryo ang maaaring hindi pa sila handang harapin ngayong gabi. Ang madaling araw ay tila tumatagos sa buto. Isang manipis na hamog ang bumalot sa lugar ng bodega, na nagdagdag sa nakakatakot na kapaligiran na mula pa noong hapon ay nakabitin sa hangin. Patuloy na umaandar ang mga ilaw ng pulisya, nagpapakislap sa mga residente na nananatili pa rin sa likod ng barikada. Nagsisimula ng mangamba ang ilan, ngunit walang sinuman ang talagang umuwi, tila mayroong pumipigil sa kanila na malaman kung paano magtatapos ang nakakatakot na kwentong ito. Sa loob ng bodega, sa silid ng imbakan sa ilalim ng lupa, bumaba ng husto ang temperatura ng buksan ng ganap ang makinang pampalamig.
Bumulwak ang malamig na singaw mula sa mga siwang ng sahig na nagpaalingaw sa bawat hakbang ng mga forensic officer. Mas malaki ang silid kaysa sa unang akala. Nakatayo ng maayos ang sunod-sunod na metal na rack, tulad ng isang mahabang pasilyo, tila idinisenyo upang mag-imbak ng malaking dami ng bagay. Sa bawat rack, nakasalansan ng tahimik ang mga itim na bag, tila nagtatago ng madilim na lihim na matagal nang nakabaon. Nagpasya ang forensic team na muling bilangin ang lahat ng body bags sa lugar. Ang huling resulta ay nagpakita na ang bilang ay hindi na 35, kundi higit sa 100 bag. Ang ilang bag ay nabubulok na sa gilid na nagpapahiwatig ng napakatagal na imbakan. Sa sulok ng silid, nakita ang tambak ng mga bag na binalot ng maruming puting tela at tinali ng pulang plastik na lubid na naiba sa iba pang mga bag. Binuksan ng isa sa mga opisyal ang isang puting bag. Ang laman nito ay nagpatigil sa ilang tao. Humihinga ng malalim. Ang bangkay ay hindi nabubulok tulad ng karaniwang mga bangkay, kundi na-preserve sa posisyong nakahiga. Nakasara ng mahigpit ang kanyang mga mata, maputla ang balat niya tulad ng kandila. Sa kanyang dibdib ay nakakabit ang isang maliit na board na may serial number at petsa. Kakaiba, ang petsa ay nagpapakita ng 4 na taon na ang nakakaraan. Agad na nagbigay ng mahigpit na instruksyon si Elena Martinez, ang chief ng forensic team, na ilipat ang lahat ng puting bag sa isang espesyal na sasakyan. Sinabi niya na ang ganitong uri ng pamamaraan ng pag-preserve ay hindi karaniwang ginagawa sa mga pangkalahatang ospital. Ito ay isang naplanong paraan ng pag-preserve, mahina niyang sinabi, na may matigas na tono na nagpapahiwatig na ang kinakaharap nila ay hindi lamang iligal na pagtatago ng bangkay. Samantala, sa labas ng bodega, biglang naging magulo ang sitwasyon matapos kumalat ang balita na ang may-ari ng gusali ay hindi isang ordinaryong tao. Sinabi ng isang opisyal ng barangay na hinilingan ng pahayag na ang bodega ay nakarehistro sa pangalan ng isang yayasan ng serbisyo sa punerarya na nagngangalang Anugera Sejati na itinatag higit sa 10 taon na ang nakakaraan. Ang yayasan ay nagtatrabaho sa larangan ng serbisyo sa punerarya at pag-aayos ng bangkay. Ngunit ang kanilang mga aktibidad ay hindi kailanman mahigpit na binabantayan. Lalong nag-aalala ang mga residente. Nagsimulang iugnay ng ilan ang pagtuklas na ito sa ilang kaso ng pagkawala ng mga matatandang pasyente mula sa ilang nursing homes sa lugar ng North Jakarta sa nakalipas na 3 taon. Bagaman hindi pa kumpirmado, ang pagkakatulad ng petsa sa logboard sa bodega sa petsa ng pagkawala ng ilang matatanda ay naging usap-usapan sa kanila. Nakahanap pagkatapos ang team ng investigasyon ng isang bakal na pinto sa dulo ng cold storage room. Ang pinto ay nakakandado ng doubling sistema at mabubuksan lamang gamit ang espesyal na susi. Matapos ang maraming oras ng pagsubok, matagumpay na napuwersa ang pinto. Sa likod nito ay bumungad ang isang makitid na pasilyo na kahawig ng isang underground laboratory. Mahina ang ilaw ng neon, bahagyang nagbibigay liwanag sa mahabang stainless steel na mesa at ilang tubo na naglalaman ng malabong likido. Sa ibabaw ng mesa ay nakakalat ang mga bote ng kemikal, ginamit na guwantes, maskara, at mga sulat kamay na tala sa banyagang wika na kumukupas na. Ang ilang mga pahina ng tala ay nagpapakita ng mga skema ng katawan ng tao na kumpleto sa mga teknikal na paglalarawan at mga formula na hindi madaling maunawaan. Napansin ni AI maya na ang mga tala ay naglalaman ng napakadetalyadong pamamaraan ng pag-preserve ng biological na malayo sa karaniwang mga medikal na pamamaraan. Biglang naging tahimik ang kapaligiran nang makakita ang isang opisyal ng isang maliit na CCTV camera na nakatago sa sulok ng silid. Nakakabit pa rin ang mga kable nito sa control panel sa dingding. Nangangahulugan ito na ang lahat ng aktibidad sa silid na ito ay malamang na nai-record at naiimbak sa loob ng mahabang panahon. Agad na dinala ang panel sa labas para suriin ng digital forensic team. Sakto nang abala ang lahat sa bagong pagtuklas na iyon, narinig ang sigaw mula sa mga opisyal na nagbabantay sa likod bahay. Ang boses na iyon ay matalim na nagpapatakbo sa lahat patungo sa pinagmulan. Nakakita ang isang bantay ng isang maliit na pinto sa likod ng gusali na dating natatakpan ng tambak ng mga bakal na drum. Bahagyang bukas ang pinto, tila bagong ginamit ng isang tao. Agad na kinubkob ng mga otoridad ang likod na lugar. Ipinadala ang mga aso ng naghahanap upang sundan ang bakas mula sa maliit na pinto. Ang bakas ay patungo sa mga halaman at nagtatapos sa isang maliit na daanan patungo sa daluyan ng Sunog Creek sa likod ng bodega. Sa gilid ng daluyan ng Sunog Creek,
nakakita ang mga opisyal ng isang peres ng sapatos na bota at latex gloves na basa pa. Agad na nagbigay ng utos ang commander ng field na palawakin ang sektor ng pagsisiyasat hanggang sa radius na 1 kilometro mula sa punto ng pagtuklas. Ang lahat ng tauhan ay handa na may flashlight at kumpletong kagamitan, naglalakad sa madilim at tahimik na daanan. Ang gabing iyon ay tila lalong bumigat, tila nagtatago ng sagot sa isang mas nakakatakot na puzzle kaysa sa inaakala ng sinuman. Samantala, sa harap na silid, matagumpay na binuksan ng digital team ang control panel ng CCA na nakuha mula sa underground laboratory. Dahan-dahang umilaw ang monitor screen, nagpapakita ng lumang footage. Nakita ang mga anino na nakasuot ng puting uniforme na naglalakad-lakad sa silid habang nagdadala ng mga itim na bag mabilis at sanay ang kanilang mga galaw, tila sanay na sanay na. Walang boses na na-record. Ngunit ang ritmo ng kanilang trabaho ay sapat upang patayuin ang balahibo ng sinuman. Nagtinginan ang mga opisyal na may tensyonadong mukha. Ang pagtuklas na iyon ay nagmarka ng isang bagong yugto ng investigasyon na mas komplikado. Ang taong pinaghihinalaang lumabas sa likod na pinto ay posibleng nagpapagala-gala pa rin sa dilim. Pagsapit ng 2 oras ng madaling araw, lalong lumungkot at bumigat ang kapaligiran sa lugar ng bodega ng Marunda, Silinsing. Ang manipis na hamog ay nakabitin ng mababa, tila tinatakpan ang malaking lihim sa likod ng marupok na puting gusali. Dahan-dahang umiikot ang mga ilaw ng pulisya, sumasapaw sa bakuran. Samantala, umalingaw ang mga alulong ng mga aso nang naghahanap mula sa direksyon ng maliit na ilog sa likod ng bodega. Naintindihan ng lahat na opisyal nang nagsimula ang pangangaso. Ang search team na sumusunod sa bakas mula sa likod na pinto ay bumaba sa madulas na daanan na puno ng ligaw na damo. Sa kahabaan ng daanan, nakakita sila ng ilang kahina-hinalang bagay, latex gloves, medical masks, at mga piraso ng papel na tala na natatapakan sa putik. Nakita ng isa sa mga opisyal ang sariwang bakas ng sapatos na basa pa, na nagpapahiwatig na may isang taong bagong dumaan bago sila dumating. Sa kabilang banda, sa loob ng bodega, patuloy na inaudit ng digital forensic team ang footage mula sa underground camera. Ang video na na-play ay nagpakita ng kahina-hinalang pattern ng aktibidad halos bawat gabi sa halos parehong oras. Ang mga figura na nakasuot ng puting uniforme ay pumapasok sa silid habang nagdadala ng mga itim na bag at pagkatapos ay lumalabas na may trolley na natatakpan ng tarpaulin. Walang audio sa footage na yon, ngunit ang kanilang mga galaw ay regular, tulad ng isang hukbo na sumusunod sa karaniwang pamamaraan. Ang pinakalumang footage ay may petsang mga 4 na taon na ang nakakaraan, na nagpapakita ng underground room na malinis at maliwanag pa. Sa paglipas ng panahon, ang visual records na yon ay nagpakita ng lalong mas masinsin at pare-parehong aktibidad. Ilang beses na nakita ang mga puting delivery van na humihinto sa likod bahay ng bodega, nagbababa ng mahahabang kahon na pagkatapos ay kaladkarin sa loob. Walang mukha ng mga salarin ang malinaw na nakikita. Lahat sila ay nakasuot ng kumpletong maskara at protective hat. Sa harap na silid, nagsimulang suriin ni Elena Martinez at ng kanyang pangkat ang tambak ng luma na dokumento na natagpuan sa underground laboratory. Ang mga pahina ay naglalaman ng daan-daang pangalan na may mga petsa, code, at medical description. Ang ilang pangalan ay may pulang NEA na marka. Ang iba naman ay may bughaw na bilog. Ang mga pulang NEA ay tumutukoy sa mga biktima na nailagay na sa itim na bag samantalang ang mga bughaw na bilog ay pinaniniwala ang mga potensyal na biktima o mga individual na kasalukuyang nasa proseso ng pagpapanatili. Mula sa mabilis na paghahanap, ang karamihan sa mga pangalang iyon ay tumugma sa listahan ng mga nawawala mula sa iba't ibang nursing homes, pribadong ospital, at mga silungan ng walang tirahan sa North Jakarta at sa mga karatig na lungsod. Ang katotohanan ito ay nagpatahimik agad sa silid ng investigasyon, na pagtanto ng mga opisyal na ang kanilang kinakaharap ay hindi lamang iligal na pagtatago ng bangkay, kundi isang sistematikong network ng human trafficking na tumatakbo sa loob ng maraming taon. Samantala, habang patuloy ang paghahanap sa kahabaan ng ilog, dumating ang pangkat sa isang maliit na tulay na hindi kalayuan sa kompleks ng bodega. Sa ilalim ng tulay na yon, nakita ang mga bakas ng paa, tila may tumalon pababa sa pampang ng ilog. Ilang metro mula doon, nakakita sila ng isang malaking itim na maleta na kalahati ay nakalubog sa tubig. Matapos buksan ng maingat, ang laman ng maleta ay nagpatigil sa lahat ng opisyal, tambak ng mga damit ng pasyente ng ospital na kumpleto sa mga identification bracelet,
pati na rin ang ilang pitaka na naglalaman ng mga identification card. Agad na nakipag-ugnayan ang commander ng field sa headquarters at nag-utos na linisin ang lugar ng ilog. Hindi nagtagal, ipinadala ang mga diver team upang suyurin ang ilalim ng ilog. Hindi masyadong malakas ang agos ng ilog, ngunit madilim at malalim ang tubig. Isa-isang iniaangat ang mga kakaibang bagay mula sa kalaliman, mula sa mga guwantes, maskara, hanggang sa mga plastic bag na naglalaman ng mga hiringgilya at bote ng kemikal na likido. Lahat ng gamit ay inilagay sa mga bag ng ebidensya at ipinadala sa laboratorio ng pulisya. Sa loob ng bodega, lalong tumindi ang tensyon nang biglang kumurap ang CCTV monitor screen at nagpakita ng ibang bagay. Sa footage, bandang 1 linggo na ang nakakaraan, nakita ang isang figura na walang puting uniforme. Nakasuot siya ng itim na jacket at nakatakip ang mukha ng ordinaryong tela na maskara. Iba sa ibang mga salarin na laging nagtatrabaho ng pangkat. Ang figura na ito ay gumagalaw ng mag-isa, binubuksan ang refrigerator rack sa underground room, isinasalaksak ang isang bagay sa likod ng bakal na panel, at pagkatapos ay lumalabas sa likod na pinto. Agad na pinalaki ng digital team ang footage at pina-freeze ang imahe. Bagaman malabo, nakita ang isang maliit na tatoo sa pulso ng figura. Agad na inutusan ng commander ng field ang paghahanap ng pagkakakilanlan batay sa tatoo na yon. Mula sa paunang pagtutugma, ang motif ng tatoo ay tumugma sa lumang criminal record ng isang tao na nagngangalang Raka Pratama, isang dating empleyado ng Ianugera Sejeti Funeral Services Foundation, na nawala mga 5 taon na ang nakakaraan. Agad na binago ng impormasyong iyon ang direksyon ng investigasyon. Kung totoo na buhay pa si Raka at nasa paligid ng lugar, malaki ang posibilidad na hindi pa ganap na nabubunyag ang network na ito. Posibleng may iba pang partido sa labas na nakakaalam o kasangkot pa nga sa operasyon na iyon. Sa labas, lalong naging agresibo ang mga mamamahayag na mula pa noong hapon ay dumadagsa sa harap ng bodega, humihingi ng pinakabagong pag-unlad. Nagdagdag ang pulisya ng mga tauhan upang palakasin ang security line. Nagsisimula ng matakot ang ilang residente. Lalo na matapos kumalat ang balita na karamihan sa mga biktima ay pinaghihinalaang mula sa mga matatandang walang tirahan. Pagsapit ng 3 oras ng madaling araw, dumating ang nakakagulat na ulat mula sa dive team. Nakakita sila ng isang maliit na bakal na pinto sa ilalim ng ilog na konektado sa isang mahabang imburnal na patungo sa kanluran ng lungsod. Sapat na ang diameter ng tunnel upang madaanan ng isang matanda. Malamang na ito ang lihim na ruta ng pagtakas na ginagamit ng mga salarin sa loob ng maraming taon. Walang pag-aatubili, ipinadala ang isang espesyal na team upang suyurin ang imburnal na yon. Naglakad sila na may kumpletong kagamitan, umaasa lamang sa flashlight at isang emergency na mapa. Ang mabahong amoy ng tubig sa ilog na may halong mabigat na hangin ay nagpagaya sa tunel na parang isang tunel ng kamatayan. Bumabagal ang ritmo ng paglalakad. Ang bawat pagtalsik ng tubig ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso. Sa dulo ng tunel, bahagyang narinig ang tunog ng metal na nagkalampag. Nagbigay ng senyas ang kamay upang pabagalin ang paggalaw. Habang papalapit, lalong luminaw ang tunog, tila may isang tao na naglilipat ng mabigat na bagay. Sa parehong oras, sa command room, tiningnan ni A. Maya ang mapa ng network ng sistema ng dumi sa alkantarilya ng lungsod na nakalatag sa malaking screen. Ang network ng imburnal na iyon ay konektado sa isang lumang gusali na matagal nang inabandona sa lugar ng Port of Manila. Ang gusali ay dating nasa ilalim ng parehong pundasyon na may-ari ng bodega ng body bags. Nagsimulang magkaugnay ang mga katotohanan, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Unti-unting lumalabas ngayon ang mga piraso ng puzzle. Ngunit alam ng lahat na anumang naghihintay sa dulo ng tunel ay malamang na hindi lamang karagdagang ebidensya, kundi isang mas madilim na bagay. Ang gabing nagsimula bilang isang simpleng investigasyon ay naging isang pangangaso sa dilim. Nagsimulang lumitaw ang bukang liwayway, sinisira ang manipis na ulap sa silangan. Ngunit sa kompleks ng bodega sa Marunda, Silinsing, nanatili ang tensyon at misteryo. Ang natitirang hamog sa gabi ay nagpakalat ng amoy ng basa at basang lupa, na nagpapalalim sa nakakatakot na pakiramdam na nakakapit mula pa noong nakaraang gabi. Patuloy na sinisindihan ng mga ilaw ng pulisya ang lumang bodega, ang pasilyo ng underground laboratory, at ang daanan na pinaniniwala ang ruta ng pagtakas ng mga salarin. Dahan-dahang gumalaw ang espesyal na team na sumusunod sa imburnal patungo sa lugar ng Pier 1.
Ang makitid na pasilyo ay sapat lamang para sa isang matanda na may basang pader na semento na patuloy na nagtutulo ng tubig. Ang masangsang na amoy na may halong mabigat na hangin ay nagpapalabas ng pagkahilo sa ilang miyembro. Ngunit patuloy silang naglalakad, alam na ang bawat segundo ay maaaring magpasya sa resulta ng misyon. Sa bakuran ng bodega, naghihintay ng balita ang kumpulan ng mga residente, mamamahayag, at pinagsamang otoridad. Binaha ang social media ng mga haka-haka. Mabilis na kumalat ang mga larawan ng lokasyon. Nag-viral ang mga maikling video mula sa drone ng helicopter sa loob ng ilang oras. Ang ilang residente ay mukhang nababalisa at natatakot. Samantala, ang iba ay nanatili sa likod ng pulisya dahil sa pag-usyoso. Sa underground laboratory, binuksan ni A. Maya at ng forensic team ang karagdagang itim na bag mula sa pinakadulo ng rack. Ang mga bag na iyon ay hindi tulad ng dati. Ang ilan ay naglalabas pa rin ng matapang na kemikal na singaw. Ang iba naman ay mukhang bagong lagay. Ang isa sa mga bag ay naglalaman ng bangkay ng isang menor de edad na mukhang malusob ng mamatay, isang pagtuklas na nagdagdag sa dilim ng misteryo. Sino talaga ang target ng network na ito at paano sila pumili ng mga biktima? Hindi nagtagal, nakatanggap ang commander ng field ng ulat mula sa digital team. Ang silver flash drive na natagpuan noon ay natapos na ang pagsusuri. Ang laman ng silver flash drive na sinuri ay isang Excel file na naglalaman ng listahan ng mga pangalan, address, at petsa ng pagkawala ng ilang biktima. Mula sa mga maayos na nakasalansan na data columns, lumabas na ang network na ito ay nagpapatakbo ng higit sa 5 taon. Ang ilang pangalan ay naitala na nagmula sa mga nursing homes, ang ilan mula sa mga pribadong ospital, at mayroon pang ang mga pasyente na opisyal na idineklara na misteryosong namatay sa mga pasilidad ng medikal. Sa kabilang banda, nag-ulat ang patrol team na nasa paligid ng lumang sementeryo ng Rorotan ng bagong pagtuklas, mga sariwang bakas ng paa sa makapal na putik na basa pa, patungo sa mga halaman sa pampang ng ilog. Agad na ipinadala ang team ng mga aso ng naghahanap. Dinala sila ng bakas ng amoy sa isang sira-sirang kubo na dating hindi nasuri. Sa loob nito, nakakita sila ng ilang kahon ng kahoy, piraso ng itim na tela, at mga kalawang na bote ng ginamit na kemikal. Ngunit ang pinakanakakagulat ay isang malaking bag sa sulok ng silid na mainit pa ng hawakan, na nagpapahiwatig na may isang taong bagong umalis dito. Kasabay nito, nag-ulat ang dive team na sumusuyod sa ilalim ng ilog ng isa pang kahina-hinalang pagtuklas, isang malaking tubo ng metal na tila direktang konektado sa network ng imbornal patungo sa isa pang bodega sa paligid ng Pier 1. Ang pagtuklas na iyon ay nagpatibay sa hinala na ang bodega ng Marunda, Silinsing ay isa lamang sa ilang distribution points ng kriminal na network na ito. Ang underground passage na iyon ay pinaniniwala ang ginamit sa loob ng maraming taon upang ilipat ang mga biktima at kemikal ng hindi natutuklasan. Samantala, sa loob ng pangunahing bodega, nakakita ang isa sa mga opisyal ng isang bagong notebook sa isang nakatagong drawer sa likod ng administrative table panel. Ang luma na libro ay naglalaman ng kumpletong operational schedule, araw, oras ng pagpapadala, numero ng truck, at espesyal na marka para sa uri ng kalakal na dala. Mayroon ding mga misteryosong code na sa simula ay mahirap intindihin. Matapos masusing suriin, napagtanto ng team na ang mga code na iyon ay tumutukoy sa edad ng biktima, kasarian, at kondisyon ng katawan kapag iniimbak. Ang dokumentong iyon ay naging kritikal na ebidensya na nagpapatunay kung gaano kasistematiko ang network na ito sa pagtatrabaho. Bandang 6 oras ng umaga, sa wakas ay dumating ang espesyal na team na sumusuyod sa imbornal sa dulo ng pasilyo na bumubukas sa lugar ng Pier 1. Doon, nakakita sila ng isang lumang gusali na halos gumuho na may makapal na bakal na pinto na mahigpit na nakakandado. Sa harap na bakuran ay may ilang malalaking kemikal na drum na nakatagilid at nag-iwan ng tuyong madilim na mansa sa sahig na semento. Malakas pa rin ang amoy ng kemikal, senyales na ang iligal na aktibidad ay maaaring naganap ilang oras pa lamang ang nakakaraan. Nang pumasok ang team sa loob ng gusali, nakakita sila ng isang silid na may doubling layer. Sa pinakaloob na silid, maayos na nakasalansan ang mga itim na bag sa kahabaan ng dingding. Samantala, ang stainless steel table sa gitna ng silid ay puno ng mga tala at maliliit na kagamitan sa laboratorio. Ang ilang mga bangkay ay mukhang bagong lagay. Ang kondisyon ng kanilang katawan ay buo pa rin na may mga identification bracelet ng ospital na hindi pa tinatanggal.
Malinaw, ang operasyong ito ay ginawa sa isang napaka-structured na pamamaraan, nakahawig ng isang laboratorio na sistematikong nagpoproseso ng mga katawan ng tao. Sa labas ng gusali, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa karagdagang lokasyon sa mga residente at media. Pinalawak ng mga otoridad ang yellow tape ng seguridad at isinara ang akses sa lugar ng pantalan. Sinubukan ng ilang reporter na lumapit upang kumuha ng larawan, ngunit mahigpit silang hinarangan. Tensyonado ang kapaligiran dahil ang kaunting abala ay maaaring magpawalang bisa sa operasyon. Sa pangunahing post ng Metro Manila Police, nagpulong sina Elena Martinez at ang commander ng field upang bumuo ng karagdagang estratehiya. Lahat ng ebidensya mula sa bodega ng Marunda, Silinsing, ang ruta ng Imbornal, at ang gusali sa pantalan ay nagsimulang tipunin, footage, administrative records, digital documents, at mga resulta ng forensic analysis. Mula sa lahat ng datos, lumitaw ang paunang konklusyon. Karamihan sa mga biktima ay matatanda mula sa mga nursing homes, mga pasyente ng pribadong ospital, at mga individual na walang pamilya na dating naiulat na nawala ng walang bakas. Napakamaayos ng sistema ng network na ito na nagpapakita ng isang organisadong pattern ng operasyon na tumatakbo ng matagal. Sa labas, patuloy na sinusubaybayan ng mga residente at media ang pag-unlad. Samantala, pinalawak ng mga otoridad ang radius ng seguridad at sinisiyasat ng intelligence team ang posibleng pagkakaroon pa ng mga miyembro ng network na nagtatago. Mula sa paunang pagsubaybay ng data, natukoy ng pulisya ang hindi bababa sa 3 iba pang lokasyon na pinaghihinalaang nagsisilbing pansamantalang imbakan ng mga biktima bago ilipat sa pangunahing lokasyon. Ang hakbang na ito ay naging panimulang punto para sa isang pambansang operasyon upang buwagin ang buong istruktura ng network. Nag-iba-iba ang reaksyon ng publiko. Ang ilan ay nakadama ng kaluwagan dahil unti-unting lumalabas ang katotohanan. Ngunit marami rin ang natakot at nag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang mga magulang. Nangako ang lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagbabantay sa lahat ng yayasan at pasilidad ng kalusugan upang hindi na maulit ang katulad na trahedya. Pagsapit ng hapon, nagbigay ng huling briefing ang commander ng field sa post lahat ng ebidensya ay nakaimbak na. Ang natitirang ruta ng pagtakas ay binabantayan na at inihahanda ng investigasyon team ang kumpletong ulat para sa pambansang pulisya. Bagaman hindi pa tapos ang pangangaso, isang malaking hakbang ang nakamit. Ang bodega ng Marunda, Silinsing ay ganap ng walang kahina-hinalang aktibidad. Ngunit, ang madilim na impresyon ng misteryo ng daan-daang body bags ay nanatili sa isipan ng lahat ng nasangkot. Sa maayos na koordinasyon at lalong kumpletong ebidensya, naniniwala ang mga otoridad na ang kasong ito ay magiging isang malinaw na punto upang ibunyag ang isang malakihang kriminal na network. Sa labas, patuloy na naghihintay ang mga residente at media na humihinga ng malalim. Isang bagay na ngayon ay tiyak, ang trahedya na yumanig sa Maynila ay nagbukas ng mata ng lahat ng partido tungkol sa pagkakaroon ng isang madilim na network na matagal nang nagpapatakbo sa likod ng maskara ng pagiging makatao. At ang investigasyon na ito ay maitatala bilang isa sa pinakanakakatakot na kaso ng kriminalidad sa kasaysayan ng lungsod. Ang pagtuklas ng bodega na naglalaman ng daan-daang body bags sa Marunda, Silinsing ay nagbunyag ng isang sistematikong krimen na kinasasangkutan ng mga biktima mula sa mga matatanda, mga pasyente ng ospital, hanggang sa mga hindi kilalang individual. Mabilis na gumalaw ngayon ang mga otoridad upang matiyak ang ebidensya, isara ang bawat ruta ng pagtakas, at palawakin ang investigasyon hanggang sa buong rehiyon ng Metro Manila.